Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Naku, medyo malat tayo ngayon Anyways, maraming salamat sa inyong pagsistay dito and syempre sa inyong pagbabalik. Maraming thank you po talaga. Pagpasensyahan nyo na ang boses ko ngayon. Pero ang atin naman pong recording, ang ating pong kwento ay hindi po ganito ang boses. Kagigising ko lang, kaka-record ko lang ng intro. So kaya ganito ang ating voice. Hello kay Axeliana, kay Elena Hukutan, maraming salamat. Hi din kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you so much. Jaime Rodriguez, Joya, maraming salamat sa iyo. Welma, thank you so much Ma'am Welma. Hello sa iyo from Ma'am Jordan, maraming salamat. Hello din kay Melly Flores, thank you very much sa pakikinig. Kay Christy Dimitrial, Jeia Diagan, Nora Barido Hamandre, Elizabeth Lagunday, maraming salamat sa iyo. Julian Ramilo, Virgie Flores, Annalie Cristobal, maraming salamat. Hello rin kay Rosana Crisostomo. Maraming salamat din kay Rose Fe Abejo, maraming thank you. All the way from Babatngon, maraming salamat. Hi din ako kay Lakwatsa, Merlina Humawa, Neriza Quezo, maraming salamat. Josephina, Jeliza Monteser, thank you so much sa iyong pakikinig. Evelyn Tumanday, maraming salamat. Leonie Manay, hi ako kay Merlina Humawan, Miriam Gutierrez, Lady Grace, Alcura Ukit, Maribel Natura, maraming salamat all the way from Singapore. Angelina Kapungkol, Charlene Baclohan, Marisol Mina, thank you very much. Virgie Flor Manalastas, hello sa iyo. Cheryl Balawas, maraming salamat. Melody Buon, Aida Lau, maraming salamat. Alegre Adinzer, Maraming thank you sa iyo, Madel Morelio. Hello kay Mylene Marmol. Maraming salamat. Lina Ladeza all the way from Saudi Arabia. Hi, ako sa Marmol family from Bicol. Hi din kay Terry May Tagle. Maraming salamat. Frix Magno, Rosie Unis. Maraming salamat sa pakikinig. At sa lahat po ng ating tagapakinig, maraming salamat. Emmy Santos and Annalyn Morales. Hindi na natin ito patatagalin, kaya eto na ang ating tampok na kwento sa araw na to, dito lamang sa Dear Mama Mia. Lahat ng bagay ay may hangganan. Lahat ng pagmamahal ay may katapusan. Kahit yung sinasabi nilang forever ay matatapos din, lalo na kung ang forever na yon ay hindi mo naman binibigyan ng halaga. Pero kasalanan mo nga bang matapos ang lahat? Kung sa kanya ay hindi ka naman nakokontento kahit ano pa ang gawin mo. Sino nga ba ang may kasalanan? Yung nagkulang o yung hindi nakontento? Papaano nga ba magiging kontento ang isang tao? Dear Mama Mia, babe, ang sarap-sarap mo. Halos habol-habol ko ang aking paghinga nang gawaran ako ng mapupusok na halik ng best friend kong si Chris. Ang kaniyang mga labi animoy parang wine at parang sigarilyo na pinagsama habang nararamdaman ko. Walang caffeine, hindi kape ang kaniyang mga dila, pero ewan ko kung bakit adik na adik ako. Ewan ko kung bakit parang bago lagi sa aking pakiramdam kapag nahahalikan ko siya. Kapag nalalasahan ko ang kaniyang laway, at ewan ko kung bakit kakaibang kuryente ang naidudulot niya sa aking katawan sa kanyang bawat haplos at bawat paghalik nito. Yes, kaulayaw ko ang best friend ko. Mama Mia, bago ko ipagpatuloy itong kwento ko, ay nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako po si Bella. Hindi ko po tunay na pangalan dahil alam ko na kapag sinabi ko rito ang katotohanan tungkol sa aking pagkatao, ako ay mahuhusgahan ninyo.
Lalo pa sa ating lipunan na bawat kibot na lamang ay babae ang may kasalanan. Oo, Mama Mia, isa po akong babaeng makasalanan sa mata ng lipunan. Matagal na kaming mag-best friend ni Chris. High school pa lamang ay mag-best friends na kaming dalawa. Magkasundo kami sa lahat ng bagay. Pero kahit kailan, hindi po kami naging magjowa. Mula high school, ako po ang tagapaghatid ng mga love letters ni Chris sa kanyang mga nililigawan. Siya rin naman ang mga taga-kaliskis ko ng aking mga manliligaw. In short, para po kaming magkapatid dalawa. Magkapatid na magkasundo. Simula sa hilig sa pagkain hanggang sa hilig na panooring anime, lahat ng yun ay magkasundo kami. Sa katunayan, bawat mga kaibigan namin ay nag-aakala na kami nga ni Chris ay magjowa na. Sweet din kami sa isa't isa. Laging magkaakbay, laging magkayakap, pero wala naman yung mali siya. Until such time na dumating na nga ang pagkakataon na nadiskubre naming pati pala sa kama ay magkasundo kaming dalawa. Pero bago nangyari ang lahat ng yun ay marami rin kaming pinagdaanan na mga relasyon. Si Chris ay tinaguri ang playboy sa aming school mula high school hanggang college, Mama Mia. Ako naman ay tinaguri ang isang babaeng hindi nauubusan ng manliligaw at nagiging jowa. Pero never ko pa pong naranasan na magdoble-doble ng jowa. Hindi naman po sa pagmamalaki pero maganda po ako, Mama Mia. Hindi po yan sa pagbubuhat ng sarili kong bangko. Lahat ng mga kaibigan ko, kamag-anak ko, pati na rin mismo si Chris ay nagsasabing papasa akong artista o di kaya naman ay modelo. Matangkad kasi ako, 5'7" ang height ko, samantalang si Chris naman ay 5'11". Tapos maputi ako at balingkinita ng aking katawan. Ang aking buhok ay maikli lamang, pero bagay na bagay naman sa maliit kong mukha. In short, Mama Mia, kung itsura ang pagbabasihan ay maganda talaga ako. Si Chris din naman ay hindi pa huhuli. Maputi rin siya at matipuno ang kaniyang katawan. Kissable ang kaniyang mga labi at matangos ang kaniyang ilong. Dati ay hindi ko yun napapansin. Pero alam kong pansin na pansin yon ng ibang mga babae sa aming paligid, pati na rin mga piling babae. Marami ang naghahabol kay Chris at ganun din naman sa akin. Nag-e-enjoy kaming dalawa sa atensyon na nakukuha namin mula sa ibang tao. Pero yun na nga, kapag nakikipag-break ako, ay si Chris ang tagapag-break para sa akin. Kapag nanliligaw naman si Chris, ay ako ang kanyang ginagawang tulay. Naging magkasundo kaming dalawa. Hanggang sa graduate na kami ng college. Dito na nga nag-umpisa na mapalayo kami ni Chris sa isa't isa. Si Chris kasi, Mama Mia, ay isa pong seaman. Samantalang ako naman ay isang guro. Teacher sa elementary school. Mula nga noong sumampa siya ng barko, ay yun pang pinakamatagal na magkalayo kami sa isa't isa. Kung tutuusin, mas madalas pa nga kaming magkasama noon ni Chris kaysa sa sarili kong pamilya. Ang mga magulang ko kasi ay kung saan-saan napapadpad dahil sa kanilang trabaho. Ang mga kapatid ko naman ay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas nag-aaral. Ako lang ang naiwan sa amin. At tanging si Chris lamang ang lagi kong kasama noon at ang kaniyang pamilya. Kampante naman ang mga magulang ko dahil magkaibigan naman ang mga pamilya namin sa isa't isa. Pero nung graduate na nga kami at sumampa na ng barko si Chris, eto pa nga ang unang pagkakataon na mapalayo kami sa isa't isa. Grabe ang iyak ko noon nung sumampa na siya ng barko. Animoy isa akong asawa na may iwan ng kanyang pinakamamahal dahil mag-a-abroad ito para sa kanilang kinabukasan. Tawang-tawa nga ang mga magulang namin dahil para raw kaming mag-asawa noon. Ang akala ko talaga ay pagiging magkapatid lang ang nararamdaman ko kay Chris.
Akala ko namimiss ko siya dahil nga sa pagiging magkapatid lang talaga naming dalawa. Pero Mama Mia, hindi ko akalain. Nalalalim pala ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Sa pangalawang sampa ni Chris sa barko ay meron po siyang naiwan ditong jowa. Ako po ang kanyang taga-communicate dun sa jowa niya. Kapag magkaaway silang dalawa, ako ang taga-pacify nila. Ikaw talaga, ginagawa mo na naman akong tulay ha. Kaya hindi ako nagkakaroon ng sarili kong love life eh. Mag-love life ka na kasi. Kaya ayan, inggit na inggit ka sa amin eh. Yan ang lagi niyang kantsaw sa akin. Dati naman, nung graduate ako ng high school ay baliwala naman sa akin kung iba't iba ang aking nagiging boyfriend. Pero nung graduate ako ng college, sinabi ko sa sarili ko na ang susunod kong magiging nobyo ay siya na ang lalaking pakakasalan ko. Kaya naman kahit may mga nanliligaw sa akin ay hindi ko po yun masyadong pinapansin, Mama Mia. Mas inuuna ko po ang aking trabaho. Mas inuuna ko ang aking career dahil sa palagay ko ay darating din naman talaga ang lalaking para sa akin. Ayoko na ng laro, gusto ko na ng seryoso. Hanggang sa dumating si Ben. Si Ben, Mama Mia, ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na malapit lang sa pinagtuturuan ko. Actually, hindi nga siya doon naka-assign. Kinuha lamang siya para mag-train ng mga panibagong empleyado doon. Bagong tayo kasi ang opisina nila na malapit lang sa school na pinagtuturuan ko. Nagkakilala kami one time dahil na rin sa mga co-teachers ko nung mag-lunch kami sa isang fast food chain na malapit lang din doon. Huy, Bella, may gwapo oh, sabi nila. Ayoko nga ng gwapo, alam nyo naman 'di ba? Naku, gwapo talaga siya Bella, tingin ng tingin sa'yo. Nung una ay binaliwala ko yon. Kaya lang, nung kumakain na kami, ay nararamdaman kong meron ngang tumitingin sa akin. At nung tignan ko ang direksyon na yon ay nakita ko na bumawi agad ng tingin sa akin ang isang totoong gwapong lalaki. Hindi naman po ako manhid, Mama Mia. Kinilig po ako noon nung makita ko ang tingin niya sa akin. Nakakakilig naman talaga ang kaniyang mga mata. Noong papalis na kami dun sa fast food chain dahil tapos na kaming kumain ay may lumapit sa aming isang lalaki. Isa siya sa mga kumakain kanina sa table kung saan ko nahuli yung lalaking nakatingin sa akin. Hi girls! Hi mga ma'am! Ako nga pala si Jerome. Eto kasing isa kong kasamahan, masyadong torpe. May gusto sana siyang itanong. Anong itatanong sir? Kung may single ba sa amin? Nako, etong si Bella lang ang single sa amin. Kaming lahat may boyfriend at may mga asawa na. Sagot naman ang isang co-teacher ko na pagkatamis-tamis na lang talaga ng ngiti habang nirereto ako sa isang lalaking estranghero. Ay sakto, siya pa naman ang type ng kaibigan ko. Sabi naman nung nagpakilalang Jerome. Ako ba tinutukoy nyo? Maang-maangang acting ko naman. Sino pa ba, Bella? Naku, ito nga po pala si Bella. Palapitin nyo na yung gwapo nyong kasamahan. Alam naman namin na kanina pa niya tinitignan tong co-teacher namin eh. Kantsaw pa ng ibang mga kasamahan ko. Tinawag na nung Jerome yung lalaking kanina ay panay tingin sa akin. Nung makalapit ito ay napayuko pa ito na halatang nahihiya sa ginawa ng kanyang kaibigan. Pare, eto nga pala si Ma'am Bella. Ma'am Bella, eto nga pala si Ben, kaibigan ko. Uy Bella, Ben daw oh, sabi ng mga kasamahan ko nung hindi ko inilahad ang palad ko. Hindi rin naman kasi niya inilahad ang palad niya, Mama Mia, at hindi naman siya makatingin sa akin ng diretsyo. Kaya naman, dahil sa pang-uudyok ng aking mga kasamahan, ay inabot ko na lang din ang palad ko dahil baka nahihiya nga ito sa akin. At sakto naman, nung pag-abot niya ng palad niya, ay siya ring pag-abot ng palad ko. Ewan ko pero nakaramdam ako ng kuryente nung saglit na magkadaupang palad kaming dalawa.
Dyan lang kami nagtuturo sa elementary school malapit dito. Sabi naman ng isang kasamahan ko. Hindi pa rin nagsasalita yung Ben. Mauna na kami sa inyo ha, kasi may klase pa kami. Sabi ko naman. Sige Ma'am Bella, salamat ha. Sabi nung Jerome na yung Ben ay panaka-naka pa rin nakangiti sa akin, pero kung tititigan ko naman siya ay inilalayo niya ang kanyang tingin. Halatang nahihiya, halatang natutorpe. Well, kinikilig naman ako sa ganung uri ng lalaki. Sabi kasi ng papa ko noon, ang lalaki daw kapag tunay na nagkakagusto sa isang babae ay hindi raw presko ang datingan nito, kundi ay mahiyain daw ito kahit na makapal naman ang mukha nito sa ibang tao. Agad kong naisip ang sinabing yon ni papa sa akin. Tunay nga kayang type ako nitong Ben. Habang naglalakad kami palapit sa school ay panay pa rin ang kantsawan ng mga kasamahan ko. Uy, baka magkaka-love life ka na. Hindi rin, hindi naman hiningi yung number ni Ma'am Bella eh. Sabi pa nung isang bakla kong kasama. Abay, ewan ko sa inyo. Maglakad na nga tayo ng mabilis at baka malate pa tayo. Sabi ko naman na pailing-iling sa kanilang pangangantsaw. Noong nasa classroom na ako, ay iminaglit ko na lang sa utak ko si Ben. Hindi lang naman siya ang unang lalaking nahiya sa akin nang una kaming magkakilala. Hindi lang siya ang unang lalaking natakot nung una kaming magkadaupang palad dalawa. Kaya naisip kong normal lang yon. Lumipas ang 3 araw, Mama Mia, hanggang sa tinawag ako nung guard. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Pinapasok po ng principal at nandun sa principal's office ngayon. Sabi ni Madam Principal, papuntahin ka raw dun kung hindi ka busy. Sakto naman na pinag-activity ko lang ang klase ko, kaya naman nagpaalam ako sa mga estudyante ko. O class, kayo na muna dito ha. Tapusin nyo yung activity nyo. Walang kopyahan at walang maglilikot. Babalik ako agad, pinatatawag lang ako ni Ma'am Principal. Opo, teacher. Magkasabay na sagot ng mga kaklas ng mga estudyante ko. Pagkatapos nun ay pumunta na ako sa principal's office. At gulat na gulat ako nung nakita ko doon si Ben. Akala ko talaga, Mama Mia, ay isang beses lang kaming magkikita at dun lang yon sa fast food chain na yon. Kasi 3 araw na rin kaming pabalik-balik ng mga kasamahan ko dun sa fast food chain, pero hindi naman namin siya nadadatnan doon. Pero anong ginagawa niya dito sa principal's office ngayon at bakit ako pa talaga ang hinahanap niya? Oh, buti andito ka na, Teacher Bella. Eto nga pala si Sir Ben, hinahanap ka. O siya, sige, maiwan ko na muna kayo dito ha. May pupuntahan pa ako. Pakilak na lang ng pintuan nitong classroom, nitong office ko, Ma'am Bella, kapag lalabas na kayo. Dala ko na naman ang susi at baka hindi na ako makakabalik mamaya. Okay po, ma'am. Sagot ko sa principal namin. Nung makaalis ang aming principal ay hindi pa rin umiimik itong si Ben. Ano, hindi ka ba magsasalita dyan? Kung hindi, babalik na ako sa klase ko. Nag-aantay pa sa akin ang mga estudyante ko eh. Tatalikod na sana ako nung bigla siyang nagsalita. Ma'am Bella, para sa iyo nga pala. Sabi niya sabay abot sa akin ng isang bouquet of red roses. Napansin ko na kanina ang flowers na nakalagay sa may table ni Madam Principal. Kaya akala ko sa kanya ito at hindi ko akalain na dala pala ito ni Ben para sa akin. Wow, may pabulaklak ka pa. Salamat sir ha. Ben na lang po ma'am. Ben ang ipapatawag mo? Sa'yo? Tapos ako, nagmamam ka sa akin? Unfair naman ata yun. Parang mas matanda ka pa nga sa akin eh. Biro ko pala sa kanya. Sige, Bella. Ano nga palang sadya mo dito, Ben? Aayain sana kitang mag-dinner mamaya. Nawala kasi ako ng 3 araw dito kasi na-assign ako sa ibang lugar. Ngayon pa ako nakabalik eh. Kaya pala, sabi ko. Kaya pala ano? Takang tanong niya.
Hindi ko na lang sinagot at hindi ko na lang sinasabi sa kanya na inabangan ko siya dun sa fast food chain kung saan kami unang nagkakilala. Baka magpiling pa siya, Mama Mia. May klase pa ako eh. Ayos lang yun, antayin kita. Pwede bang makisit ayin ako sa classroom mo? Pwede naman, sabi ko. Sabay kaming lumabas sa office ni Madam Principal at tulad nga ng bili nito sa akin ay inilak ko na yung opisina niyang yon. Pagkadating ko sa classroom ay panay ang kantsaw ng mga estudyante ko sa akin. Bukod kasi sa may lalaki akong kasama ay may bitbit pa akong bouquet of red roses. Oy, si ma'am, lumalove life na! Ay! Yan ang kantsaw ng mga estudyante ko. Napangiti na lang ako dahil ang totoo ay kinikilig naman talaga ako sa kanila. Tapos nagpakilala si Ben sa mga estudyante ko. Na good afternoon din ang mga estudyante ko at naupo na si Ben sa bakanting desk. Nakakaawa nga siyang tignan dahil matangkad siyang tao pero nakaupo siya sa isang desk na pang bata, pang elementarya. Hanggang sa natapos na nga ang klase ko. Sabay kaming umalis ni Ben at nagulat ako dahil may sasakyan pala itong dala. Wow, may pakar ka pa ha? Hindi ko to sasakyan. Nirentahan lang to ng kumpanya. Kasi dito nga ako na-assign for the meantime eh. Ganun ba? Binaliwala ko lang ang salitang for the meantime dahil hindi naman ako sigurado noon, Mama Mia, kung magtatagal talaga ang aming relasyon ni Ben kung sakali mang magkaroon. Dinala niya ako sa isang magandang restaurant. Halatang mamahalin doon at napahiya pa ako dahil naka-school uniform pa ako nung mga panahon na yon. Halata namang teacher ang dinidate mo, sabi ko na nakangiti pa. Ayos lang yun. Maganda ka naman kahit anong suot mo eh. Flattered ako noon, Mama Mia. Pagkatapos noon ay hindi ko naman may pagkakailang nag-enjoy ako sa presensya ni Ben. Nag-enjoy ako sa kanyang company. Hanggang sa araw-araw na ring pumupunta si Ben doon sa school. Araw-araw na niya akong niyayayang mag-dinner at kinakantsawan pa ako noon ng mga kapatid ko. Nako, mukhang seryoso na yan ate ah. Paano si Chris? Tanong ng mga kapatid ko sa akin. Ano bang paano si Chris? Kaibigan ko lang naman yon. Hindi kami talon nun, no? Mag-best friends lang kami. Talaga? Kala namin kayo ang magkakatuluyan eh. Hindi nga. Walang gusto sa akin yun at wala din akong gusto sa kanya. Noong una ay botong-boto ang pamilya ko kay Chris kahit walang kami. Pero nung nakilala nila si Ben, ay nagbago ang lahat, Mama Mia. Magalang kasi si Ben hindi lamang sa mga magulang ko kundi maging sa mga kapatid ko. Nakuha niya ang loob ng mga kapatid ko, Mama Mia. Kaya naman naging maganda rin ang pagsasama naming dalawa. 3 buwan na lagi kaming magkasama at 3 buwan din ang itinagal bago siya nagkaroon ng lakas ng loob para tuluyang aminin sa akin ang kaniyang nararamdaman. Mahal kita, Bella. Mula pa nung una kitang makilala, minahal na kita. Nag-ipon lang talaga ako ng lakas ng loob para masabi ko sa'yo to. Natatakot kasi ako na kapag nagsabi ako sa'yo ng nararamdaman ko bigla ka na lang manlalamig sa akin. Natatakot ka? Bakit ngayon umaamin ka? Kasi mas matindi ang panghihinayang na mararamdaman ko kung hindi ko susubukan. Kinilig naman ako sa pagtatapat niya. Ang totoo niyan ay nagpaalam nga raw siya sa mga magulang ko bago siya nagtapat ng kaniyang pagmamahal sa akin. Aprobadong-aprobado naman lalo na ng papa ko ang ginawang panliligaw ni Ben sa akin. Mama Mia, kahit sinong babae naman naligawan ng ganon, na makitang nirerespeto ang buong angkan mo, na makitang nirerespeto ka at pinahahalagahan ka. Kahit sinong babae siguro mahuhulog dito. At yun na nga, hindi ko na pinatagal ang kaniyang panliligaw. 2 araw lang matapos niyang umamin sa akin ng kaniyang tunay na nararamdaman ay sinagot ko na siya ng matamis kong oo.
Masaya si Ben. Ako rin naman ay masaya. Sakto pa, Mama Mia, na first monthsary namin ay bumaba mula ng barko ang kaibigan kong si Chris. Kaya pinakilala ko sila sa isa't isa. Naging magkasundo din naman sila kaya wala akong naging problema. Akala ko tuloy-tuloy na ang magandang samahan namin ni Ben. Akala ko eto na nga ang iniisip kong panghabang buhay na at pang forever na. Pero matapos lamang ang 6 na buwan naming relasyon ay dito na nag-umpisa ang lahat. 6 na buwan naming monthsary. Doon ko unang binigay ang pagkababae ko kay Ben. Mama Mia, hindi naman po si Ben ang unang lalaking binigyan ko ng aking pagkababae. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, high school at college ay nagkaroon naman ako ng mga boyfriends. At hindi po ako magpapaipokrita dito. Hindi po ako magmamalinis. Naibigay ko na po sa siguro mga 3 boyfriends ko mula kay Ben ang sarili ko. Pangapat si Ben sa mga lalaking pinagbigyan ko ng aking pagkababae. Okay naman, Mama Mia. Wala namang problema. Kaya lang, hindi ko naramdaman ang sexual connection naming dalawa. Nung unang may nangyari sa amin ay nag-umpisa po yun sa loob ng sine. Hinalik-halikan niya ako. Well, matagal naman kaming nagmi-make out ni Ben. Simula nung nag-celebrate kami ng aming first monthsary, ay nagmi-make out na kaming dalawa. But not totally to the point na may nangyayari sa aming dalawa. Yung 6 monthsary lang talaga namin. Dahil nung nagmomomol na kami ay ako na mismo ang nagsabi sa kanya na sa ibang lugar kami. Yung kami lang dalawa at walang ibang makakaistorbo sa amin. Pumayag naman si Ben. Kaya ayon, nag-check-in kaming dalawa sa isang hotel. Doon ay unang may nangyari sa amin. Okay lang naman, walang masyadong magarbo. Okay lang din ang nararamdaman ko. Pero Mama Mia, hindi po ako umabot sa rurok ng aking kaligayahan. I know that you know what I mean. Hindi ko na lang i-elaborate kung anong ibig kong sabihin dahil alam kong naiintindihan ng mga adult niyong listeners ang sinasabi ko. Pero wala akong reklamo dahil hindi naman po ako mahilig sa ganon. Well, okay lang. Okay lang na si Ben lang ang nasasatisfy ko pagdating sa bagay na yon. Kasi ang totoo, sobra-sobra naman ang naibibigay niya sa akin. Sobra-sobrang pagmamahal, sobra-sobrang comfort at sobra-sobrang security. Tapos Mama Mia, mahilig din mang sorpresa si Ben. Kung ano-anong sorpresa, like bakasyon, regalo, flowers, harana, name it. Kung sa labas mo pagbabasihan, ay siguradong maraming magsasabing perfect boyfriend si Ben. Wala kaming naging problema. Hanggang sa nung nag-celebrate na kami ng aming first year anniversary. Sa aming first anniversary, ay napaka-ingrande ng regalo niya sa akin. Isang diamond ring. Hindi naman po yun proposal ring. Sabi niya sa akin, hindi pa yun ang proposal ring niya. Mas bongga pa raw doon. Talagang pinagkakantsawan ako ng mga kasamahan ko sa trabaho nung nakita nila ang singsing na suot-suot ko kinabukasan. O ano to, mag-a-I do na ba kayo ni Ben sa isa't isa, ma'am? Hindi pa no, promise ring pa lang yan at regalo niya pa lang. Hindi pa raw yan ang proposal ring niya sa akin. Wow, napakabongga naman ang boyfriend mo. Oo nga eh. Pero ang kapalit ng singsing na yon, Mama Mia, ay mapapalayo sa akin si Ben ng 3 buwan. Kasi sa iba na naman siya maa-assign kasi magte-train na naman siya ng mga paginibagong empleyado sa kanilang ibang branch. 3 buwan lang to, mahal. Babalik din naman ako kaagad, sabi niya. Medyo nalungkot ako dahil unang pagkakataon yon na magkalayo kami sa loob ng 1 taon. Pero alam kong trabaho yon. At naiintindihan ko yon. Kaya naman hinayaan ko na lang siya.
Sakto naman, Mama Mia, na summer break ang kanyang pag-alis. Kaya naman halos 2 buwan na kong walang trabaho. Buti na lang at nakauwi ang best friend kong si Chris. Samahan mo naman ako. Oh, saan naman kita sasamahan? Tanong ko sa kanya. Punta tayong Zamboanga. Zamboanga? Anong gagawin natin doon? Ano pa, hindi pupuntahan natin yung girlfriend ko. Wow, may girlfriend ka pala. Oo, no? Nung kala mo, ikaw lang ang marunong makipagjowa. Marunong din ako, no? May girlfriend ka tapos hindi ko alam? Alangan naman istorbohin kita, busy ka sa love life mo. Sabi niya sa akin. O siya, sige, sasamahan kita. Wala rin naman akong ginagawa eh. Okay, sige. Kailan ang alis natin? Tanong ko sa kanya. Bukas. Bukas na bukas din? Gulat na gulat kong tanong. Oo, bukas, kaya maganda ka na. Eh, wala akong pera, maglo-loan pa ako. Huwag ka na mag-alala, akong bahala sa lahat. Iba talaga kapag may siman kang friend, ano? Ang dami-daming pera. Kantsaw ko pa sa kanya. Baka naman seryoso ka na sa babaeng yan, ha? Kasi pupuntahan mo talaga ng Zamboanga eh, ang layo-layo nun. Huwag ka nang maraming dada, samahan mo na lang ako. Mag-impake ka na. Uuwi na ako dahil susunduin kita bukas ng umaga. Kaya yun ang ginawa ko. Nag-impake na ako kaagad, Mama Mia. Pagkatapos ay umalis na kami. Nung pagdating namin ng Zamboanga ay nag-check-in lang kami sa isang hotel. Siyempre, magkaibang room ang pinag-check-inan naming dalawa. Pagkatapos noon ay pinuntahan na niya ang girlfriend niya. Ako naman ay nasa hotel lang, Mama Mia. Tinawagan niya ako at sabi niya magdi-dinner daw kaming 3. Susunduin daw nila ako. Kaya yon, nung sinundo nila ako ay nakilala ko yung babae. Nung nakilala ko ang babae, ewan ko, Mama Mia, pero nakaramdam po ako ng panliliit. Nakita ko kasi sa mga mata niya na ayaw niya sa akin. At isa pa, Mama Mia, napakaganda niya. Napakatangos ng kanyang ilong. Mahaba ang maitim niyang buhok at yung kanyang mga mata ay animoy mga mata ng isang manika. Tapos yung kutis niya, walang kapeklat-peklat. Napakaputi. Kung tutuusin, ay para siyang anghel na bumaba sa lupa. Kaya lang, merong something sa kanya na hindi ko maintindihan. Lalo na ang tinginan niya sa akin kapag hindi nakatingin sa amin si Chris. Babe, eto nga palang best friend ko, si Bella. Bella, girlfriend ko, si Joanne. Hi! Ngiti kong abot ng kamay ko sa kanya at inabot naman din niya yon. Pero nung hindi na nakatingin sa amin si Chris, ay tinignan niya ako ng masama. Hindi ko maintindihan ang mga tingin na yon, Mama Mia, pero binaliwala ko na lang. Natapos ang dinner na yon, na tahimik siya. Si Chris lang at ako ang nagkukwentuhan. Minsan nga ay naaasiwa ako dahil nararamdaman ko na parang na-out of place siya sa amin. Kasi kung magkwentuhan kami ni Chris, ay panay tungkol sa aming nakaraan. Well, wala naman kasi talaga kaming mapagkukwentuhan na present naming ginawa dahil nga lagi naman siyang wala at nasa barko. Hanggang sa inuwi na nga nila ako, Mama Mia, dahil ihahatid pa raw ni Chris yung kanyang girlfriend sa bahay nito. Akala ko dyan kayo sa room mo, sabi ko. Hindi, merong pagka Maria Clara ito eh. Sabi naman ni Chris nang palihim sa akin. Nagpaalam na sila at uuwi na raw si Joanne. Pero matagal bago nakabalik si Chris. Pagbalik niya, ay kumatok pa muna siya sa pintuan ko. Nung pinagbuksan ko siya ay nakita kong malungkot ang kanyang mga mata. Kumatok lang ako para sabihin nandito na ako. Ano ka ba naman? Pwede ka namang mag-text eh. Sige na, pumasok ka na dun sa kwarto mo at matutulog na ako. 3 araw po ang sinabi niya na mananatili kami sa Zamboanga. On the 2nd day, ay hindi ko siya kasabay na mag-breakfast sa hotel. Dahil nag-text siya sa akin na pupuntahan niya raw si Joanne dahil nagkaroon sila ng problemang dalawa. Akala ko, Mama Mia, ay maayos nila ang problemang yun.
Pero nagulat na lang ako kinagabihan nung kumatok si Chris sa kwarto ng hotel ko. At nung pagbuksan ko siya ay lasing na lasing siya, Mama Mia. Ano nangyari sa'yo? Wala na kami. Hiwalay na kami. Ano? Bakit naman? Ganun talaga eh. Siguro, hindi niya matake na may best friend ako. Kaya pinapili niya ako. Baliw ka ba? Bakit ako ang pinili mo? Ewan. Sabi niya sabay pasok sa room ko. Uy, dun ka na sa room mo. Bakit ka andito? Tinitigan niya lamang ako tsaka bigla niya akong hinila at kinabig ng halik, Mama Mia. Kaya gulat na gulat ako sa nagawa niya. Itinulak ko pa siya. Pagkatapos ay sinampal. Ano bang ginagawa mo, Chris? I'm your best friend, okay? Tinitigan niya lamang niya ako at bigla ulit niya akong kinabig ng halik. By this time, Mama Mia, hindi ko alam. Pero hindi ko na siya pinigilan. Hindi ko na siya tinulak palayo. Bagkus, Mama Mia, ay naramdaman ko na lang ang sarili kong tumutugon sa mga halik ng best friend ko sa akin. Bagkus ay hindi ko na nararamdaman ang pagtutol. Ako na mismo ang nagkawit ng mga kamay ko sa kanyang leeg at saka hinila ko pa siya papalapit sa akin para magkadiinan palalo ang aming mga labi. Hanggang sa ang halik na yon ay lumalim ng lumalim. Hanggang sa matapos ang paglalim ng halik na yon ay namalayan ko na lamang na nasa kama na kaming dalawa. Unti-unti na niyang tinatanggal ang kanyang saplot habang pinapanood ko siya. Nung wala na siyang saplot na natira sa kanyang katawan, ay tsaka siya dahan-dahang lumapit sa akin. Nakita ko pang naghuhumindig niyang sandata. Sa tingin ko ay mas matikas ang sandata niya kesa sa sandata ng boyfriend ko. Na nung mga panahon na yon ay hindi ko man lang magawang alalahanin. Nilapitan na ulit niya ako at saka hinalikan at saka niya tinanggal ang mga saplot sa aking katawan. Namamalayan ko na lang ang sarili kong nag-e-enjoy sa ginagawa sa akin ni Chris. Nakatatlong round kami nung gabing yon. Kinabukasan nagising ako na tulog pa si Chris. Dahil natakot ako sa mga ginawa naming dalawa, Mama Mia, at natakot akong harapin siya, ay dahan-dahan akong umalis sa kama. Dali-dali akong naligo at nagligpit ng aking mga gamit at saka umalis na sa hotel na yon. Sinabi ko na lang dun sa attendant na yung lalaki kong kasama ang siyang magsisettle na lang ng lahat. Pagkatapos noon ay sumakay na ako papalayo sa lugar na yon. Hindi ako umuwi sa amin. Totale, bakasyon pa naman. Doon ako umuwi sa tita ko na nasa ibang lungsod. Gulat na gulat ang tita ko sa bigla kong pagdating sa bahay niya. Mama Mia, hindi ko kasi alam noon kung ano ang gagawin ko. Paano ko haharapin si Chris? Paano namin pag-uusapan ang ginawa naming kalaswaan? Mama Mia, lumagpas kami sa aming boundaries bilang magkaibigan. Isang papareho kaming dalawang may mga jowa, may mga commitment. Kaya hindi ko pa alam kung paano siya haharapin. Kaya naman ang ginawa ko ay umalis na lang muna sa lugar na yon para makapag-isip. Matapos ang 4 na linggo ay tsaka ako bumalik sa amin. Hindi man lang ako kinontak ni Chris. Kaya inisip ko na siguro wala lang din yun sa kanya. Nagkatawagan naman kaming dalawa ni Ben at sinasagot ko naman siya, sinabi ko nagbakasyon ako sa tita ko. Kampante naman si Ben, Mama Mia, na mas lalo pang ikinagguilty ko. Pagbalik ko sa amin ay wala na si Chris dahil sumampa na ulit ito ng barko. Natuwa naman ako. Lumipas pa ang maraming buwan at nakabalik na si Ben. Lumipas din ang maraming buwan na maayos ang relasyon namin kahit na may konsensya namang sumusundot-sundot sa dibdib ko dahil nga sa nangyari sa aming dalawa ng best friend ko. Buti na lang talaga at hindi ako nabuntis nung gabing yon kahit na wala naman kaming proteksyon ni Chris, Mama Mia.
Dahil kung nabuntis ako, ay talagang mas magiging komplikado ang sitwasyon naming dalawa. Buti na lang at hindi. Naging maayos ang relasyon namin ni Ben. Patuloy pa ring may nangyayari sa aming dalawa pero hindi ko po may pagkakaila, Mama Mia, na ibang-iba ang nararamdaman ko kay Ben sa tuwing nagsisiping kami kaysa sunong nagsiping kaming dalawa ni Chris. Aaminin ko sa inyo, kakaibang satisfaction ang naramdaman ko nung magsiping kaming dalawa ng best friend ko. Hindi katulad ngayon na nagsisiping kami ng boyfriend ko na para lang akong tuod, na parang inaantay ko lamang na matapos siya. Ewan ko ba, mas lalo pong hindi nakakagana ang makipagsiping kay Ben simula nung may mangyari sa aming dalawa ni Chris. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay pinilit ko naman pong mag-enjoy na makipagsiping sa boyfriend ko. Pinilit ko po ang sarili kong enjoyin ang kanyang mga haplos at halik. Pero hindi ko po maipagkakailang mas nag-e-enjoy pa rin ako sa mga alaalang naiwan ni Chris sa utak ko. Kapag may nangyayari sa amin ni Ben, nakakasuka man pong aminin pero si Chris po ang nasa isip ko. Binabalik-balikan ko ang gabing may nangyari sa amin para lang ganahan akong makipagsiping sa boyfriend ko. Nasa sarili ko lamang ang lahat ng yon. Nasa utak at alaala ko na lamang. Iniisip ko noon hindi naman na siguro yun pagtataksil dahil si Ben naman na ang kasiping ko. Pinili ko na lang alalahanin ang bawat sandaling may nangyari sa amin noon ni Chris dahil mas gusto ko na mag-enjoy din ang boyfriend ko. Nakikita ko kasi sa mga mata ni Ben na nag-e-enjoy siya kapag nakikita niyang nag-e-enjoy ako. Ang hindi niya alam, ang pag-e-enjoy ko na yun ay hindi siya ang nasa isip ko at hindi ang mga halik at haplos niya ang dahilan nun. Pero syempre, Mama Mia, hindi ko yun sinabi sa kanya. Hanggang sa bumalik na nga si Chris. Nag-usap kaming dalawa. Pero ang pag-uusap na yun, dahil nga may halong inuman na kaming dalawa lang sa kanilang bahay, ay nasundan ng isang makapigting hiningang pangyayari. Naulit ang nangyari sa aming dalawa. Hanggang sa inamin sa akin ni Chris, Mama Mia, na sa akin lang daw niya naramdaman ng ganung uring pakiramdam sa tuwing magsisiping kaming dalawa. Inamin ko rin sa kanya yon. Kaya simula noon ay nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Nagkaroon kami ng lihim na pagmamahalan. Oo, Mama Mia, dun namin napatunayan ni Chris na mahal pala namin ang isa't isa. Na nag-e-enjoy pala kami hindi lang sa katawan kundi pati sa presensya ng bawat isa. At mas lalo ko pang na-enjoy ang saming dalawa ni Chris nung sinabi niya sa akin, Mama Mia, na hindi na muna siya sasampa ng barko. May sapat na rin naman daw siyang naipon kaya magsisimula na lang siya ng negosyo. At mula noon ay halos araw-araw na kaming nagkikita ng palihim. Kapag tapos na kaming mag-date ni Ben, ay pupunta ako sa bahay ni Chris. May ipinatayo na kasi siyang bahay na sarili niya, kaya siya lang mag-isa doon. Minsan ay doon na rin ako natutulog. Ang alam ng mga magulang ko ay nasa kaibigan ako. Ang alam ng mga magulang ko minsan ay nasa bahay ako ni Ben. Ang alam din ni Ben ay nasa bahay ako at mahimbing nang natutulog at nagpapahinga. Ang hindi nila alam ay nasa piling pa ako ni Chris at nagpapasarap. Tulad ngayong araw na ito. Tulad ngayong gabi na ito. Ang sarap-sarap mo naman. Halos habol-habol ko ang hininga ko nang gawaran ako ng mga mapupusok na halik ng best friend kong si Chris. Ang labi niya ay napakasarap na animoy parang wine na may halong sigarilyo ang lasa. Hindi naman kami nagkape, wala namang caffeine sa kanyang dila pero hindi ko alam kung bakit adik na adik ako sa mga halik niya. Kung bakit kahit makailang beses nang paulit-ulit na may nangyayari sa aming dalawa ay hindi ko pa rin maiwasang kiligin na para bang unang beses ko pang nalasahan ang kanyang mga labi, ang kanyang mga halik at ang kilig na dinadala niya sa aking buong katawan.
Still, magkahupa noon ang aming mga labi. Naghahalikan na para bang walang bukas. Naghahalikan na para bang ayaw nang matapos kahit pareho kaming mamatay dahil hindi na kami makahingang dalawa. Hanggang sa biglang nag-ring ang cellphone ko. Kinansel ko yun, pero nag-ring na naman at hindi ito matahi-tahimik. Noong tinignan ko ang screen habang magkahalikan pa rin kaming dalawa ni Chris, ay nakita kong ang boyfriend kong si Ben ang tumatawag. "Babe, asan ka na? Sabi ng mama mo, hindi ka pa raw nakakauwi sa inyo. It's already 12 midnight. Nasaan ka na ba ha? Nag-aalala na ako sa'yo eh." Tanong ng boyfriend ko sa kabilang linya pero nanatili pa rin kalmado ang boses niya. Pero alam ko, Mama Mia, alam kong nagtitimpi lang ito para wag lang kaming mag-away dalawa. Ang totoo kasi niyan, mula nung bumalik na si Chris, mula nung nagkaroon na kami ng relasyon dalawa, ay madali na akong magalit sa boyfriend ko. Mama Mia, gusto ko kasi na makahanap na siya ng rason para hiwalayan ako. Kaya konting kibot lamang niya, konting pagrereklamo lamang niya ay ginagawa ko ng malaking issue para mag-away kaming dalawa. Para siya na mismo ang bumitaw sa akin. Pero naging mas mapagpasensya si Ben, Mama Mia. Tumigil sa paghalik sa akin si Chris. Pero yung kanyang mga kamay ay unti-unti namang gumapang papunta sa aking mga hita. Napasinghap pa ako, Mama Mia, nang bigla niyang ipinasok sa akin ang kanyang isang daliri. "Babe, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tapos na ba ang party niyo?" Tanong naman ni Ben sa kabilang linya. Hindi pa. Wala pa. Wag mo nga ako ang alalahanin, babe. Kina Jane na lang ako matutulog ngayon, sabi ko. Si Jane ay kasamahan ko sa trabaho. Wala naman siyang cellphone number kay Jane kaya alam kong hindi niya rin ito matatawagan. Kaya hinayaan ko na lamang. Sinasagot ko pa rin ang mga tanong niya, trying not to stutter. Habang hinahabol ko pa rin ang paghinga ko dahil sa ginagawa sa akin ni Chris, Mama Mia. Pilit kong wag ipahalata kay Ben na may nangyayari sa akin nung gabing yun. Na meron akong kasama at nawala ako sa party. Ang utak ko ay kung saan-saan na napunta, lalo pa nung patuloy pa rin na pinaglalaruan ni Chris ang pribadong bahagi ng aking katawan. Takip-takip ko pa ang aking bibig gamit ang isa kong kamay upang wag akong makagawa ng kahit na anong ingay na baka makuha pa ni Ben sa kabilang linya na may nangyayaring hindi maganda para sa kanya. Napapamura ako noon sa utak ko dahil nakakabaliw naman talaga ang ginagawa ni Chris sa aking katawan. Hindi ako mapakali at kung saan-saan na lumilingon ang utak ko, pati na rin ang ulo ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Please, mahal, don't do anything stupid, okay? Pinagbigyan kitang pumunta dyan sa party ng kaibigan mo. Pero please, know your limits, ha? Pinagkakatiwalaan kita. Sabi niya with authority. Kung alam niya lang na kakaibang party ang pinuntahan ko. Kung alam niya lang na hindi naman party ng kaibigan ko ang pinuntahan ko, kundi ang apartment lang na tinitirhan ng best friend ko. Kinagat ko ang ibabang bahagi ng labi ko, Mama Mia, habang pinipigilan ang mga ungol ko. Yes, mahal. Don't worry. I love you. Matapos kong sabihin ang mga salitang yon, ay agad-agad kong pinatay ang tawag niya. At enjoy ko na lang kung anong ginagawa ni Chris sa katawan ko. Sinampal ko pa siya ng mahina. Ikaw talaga,
Mahuli ako ni Ben sa ginagawa mo eh. Sabi ko sa kanya na alam kong hindi ko naman minin ang mga salitang yon. I know na ang ginagawa naming dalawa ng best friend ko ay napaka-immoral sa mata ng iba. Pero siguro naman, Mama Mia, hindi naman siguro ako masisisi ni Ben. Hindi naman siguro niya ako masisisi na maghanap ng kakaiba na adventure. Kasi hindi niya talaga maibigay sa akin ang satisfaction, lalo na pagdating sa kama. Hindi kasing galing ng best friend kong si Chris, ang boyfriend kong si Ben. Hiwalayan mo na kasi ang boyfriend mo. Pwede ba, Bella? Alam mo naman, 'di ba, kung sinong mas magaling sa kama. Alam mo rin naman kung sinong mas makakapagbigay sa'yo ng magandang kinabukasan. Sabi niya sa akin habang pinaglalaruan pa rin ang pribadong bahagi ng katawan ko. Pagkatapos ay hinalik-halikan pa niya ang leeg ko. Ginitian ko na lamang siya, Mama Mia. At dun pa lang alam na niya at alam ko na rin sa sarili ko kung sino talaga ang pinipili ko. Oo, may damdamin akong nararamdaman sa boyfriend ko. Hindi naman siguro kami aabot ng halos 2 taon kung wala akong pagmamahal sa kanya. Kaya lang, mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko para kay Chris. That night, Mama Mia, may nangyari sa aming dalawa ni Chris, hindi lamang sa kanyang apartment, kundi sa kanya ring kotse. Nung matapos na niya akong inihatid sa bahay. Kailanman ay hindi ko po pinagsisisihan ng mga nangyari sa aming dalawa ni Chris. Hindi ko po pinagsisihan na nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Dahil simula nga nung may nangyari sa amin, ng pangalawang beses ni Chris, doon na nagsimula ang aming lihim na relasyon. Pasikreto kaming nagkikita ng kaming dalawa lang at pasikreto kaming nagmamahalan at nagkakaulayaw sa kama. Oo, alam ko. Pinagmumukha naming tanga ang boyfriend kong si Ben. Pero lahat ng kasinungalingan ay may hangganan. Lahat ng mga bagay ay may katapusan. Mama Mia, nakita kami mismo ni Ben na naghahalikan ni Chris sa mismong kondo namin. Nung makita niya kami na halos hubot-hubad na, ay mabilis niyang sinugod si Chris at mabilis niya itong pinaulanan ng napakaraming suntok. Ngayon na nahuli ko na kayong dalawa, meron na akong karapatan at may dahilan na ako para pagsusuntukin kang walang yakang lalaki ka. Napahiga si Chris sa sahig dahil sa mga suntok na natamo niya mula sa boyfriend ko. Tila ako naman ay nanigas noon sa aking kinatatayuan. Ramdam ko ang pangangatal ng aking mga tuhod at ang panginginig ng aking mga labi. Hanggang sa unti-unti na ring bumagsak ang mga luha mula sa aking mga mata. Nang magsawa na si Ben sa kanyang pagsuntok kay Chris, ay dumapo ang nakakapaso niyang mga tingin sa akin. Ang titig niya sa akin ngayon ay magkahalong galit at pagmamahal. Pagkatapos, Mama Mia, ay may mga luha na ring namumuo sa kanyang mga mata. He glared at me at nanigas ang kanyang mga panga dahil siguro sa sobrang galit na kanyang nararamdaman, hindi lang para kay Chris kundi maging para sa akin. Nang magsawa siya, Mama Mia, ay nagsalita siya. Pinagkatiwalaan kita, Bella. Minura niya ako. Sinabi ko na sa kayo dati na wag mo akong sasaktan. Dahil seryoso ako sa'yo. Seryoso ako sa ating dalawa, pero ginawa mo pa rin eh. Napakagaling mo. You hurt me perfectly. Sigaw niya sa akin.
And for the first time in almost 2 years of our relationship, Mama Mia, nakita kong umiyak sa harapan ko si Ben. The strong and kind Ben na kilala ko ay ngayon ay parang bata na umiiyak dahil sa akin. I'm sorry. Yun lang ang salitang tanging nasambit ko sa kanya. Mas lalo siyang napahikbi sa aking harapan. Puwisit naman, oh. Minahal naman kita eh. Ginawa ko naman ang lahat para maging masaya lang tayong dalawa. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko at ikaw ang buhay ko. Pero anong ginawa mo? Anong sinukli mo sa mga pagmamahal na binigay ko sa iyo, ha, Bella? Ginago mo ko. Ginawa mo akong tanga. Dahil alam mong mahal kita. Ang mga sinabi niya, Mama Mia, ay parang bomba na pinasabog sa aking puso. Halos nagkapira-piraso ang puso ko nun sa sobrang sakit. His words felt like lethal daggers na sinusuntok at pinagsasasaksak ang dibdib ko. Ang sakit, sobrang sakit. Pero mahal ko si Chris, Ben. Sigaw ko. Finally, nagkaroon na ako ng lakas ng loob para sabihin ng malakas ang mga salitang yun. Ang mga salitang dapat matagal ko nang sinabi. Ang mga salitang dapat matagal ko nang pinaalam kay Ben. Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Ben habang patuloy pa rin ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya nakasagot. Nagmamahalan kaming dalawa ni Chris. At siya na talaga ang mahal ko, Ben. Sorry, pero kung sa totoo lang, mas nasasatisfy ako ni Chris kesa sa'yo. He can satisfy me more than you could. At mas mabibigyan niya ako ng magandang buhay kesa sa'yo. Sumisigaw na ako noon dahil hindi ko na halos makayanan ng sakit na nararamdaman ko. Oo, Mama Mia, may trabaho ang boyfriend ko pero hindi naman po may pagkakailang. Mas maganda ang kinabukasan ko kay Chris. Bukod sa mga negosyo niya, ay meron din siyang mas malaking savings. May sarili na rin siyang apartment niya na kanya na talaga at hindi na nangungupakan. Mabilis kong nilapitan si Chris pagkatapos kong maisigaw kay Ben ang tunay kong nararamdaman. Tinulungan ko si Chris at pinatayo ko siya mula sa kanyang pagkakahiga. Nanatili lamang na parang paralisado si Ben sa kanyang kinatatayuan habang patuloy pa rin siya sa kanyang pag-iyak. Ilang minuto pa ay nagsimula na akong mag-empake ng mga gamit ko. Aalis ka na talaga? Walang kabuhay-buhay na tanong ni Ben sa akin. Tinapunan ko na lamang siya ng malamig na tingin. Yes. Mama Mia, that's the moment na tuluyan ko ng tinalikuran ang lalaking akala ko makakasama ko sa habang buhay. Ang lalaking akala ko ay siya nang magiging asawa ko. Tinalikuran ko siya at sumama ako sa best friend ko. Tinalikuran ko siya na alam kong wasak na wasak hindi lamang ang kanyang puso kundi maging ang kanyang buong pagkatao, lalong-lalo na ang kanyang ego. Mama Mia, tuluyan na kong sumama kay Chris. Sa mga unang buwan at sa mga unang linggo ng relasyon namin ni Chris ay naging masaya kaming dalawa. Ang totoo niyan ay galit na galit sa akin ang mga magulang ko nung nalaman nila ang ginawa ko. Chris, iniisip ka na naming anak dahil matagal na kayong mag-best friend itong anak ko. Pero ano naman ang ginawa niyo kay Ben? Mabuting tao si Ben. Bakit niyo ginanon? Sabi ng papa ko. Galit na galit sila sa akin kaya naman Mama Mia,
nagdesisyon na kong sumama na kay Chris. Nagdesisyon na kong makipag-live-in na sa kanya lingid sa kaalaman ng principal at ng mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi kasi pwede sa amin ang makipag-live-in dahil nga public school teacher kami. Pero tinago namin ni Chris yon. Mama Mia, masaya ako sa piling ni Chris. Sa mga unang buwan ng pagsasama namin ay talagang masasabi kong heaven sa piling niya. Masasabi kong hindi ko pinagsisisihan ang pagsama ko sa kanya at ang pang-iiwan ko sa boyfriend kong si Ben. Masaya kaming dalawa ni Chris. Masayang nagmamahalan at halos araw-araw na may nangyayari sa aming dalawa. Hanggang sa lumipas ang 5 taon. 5 taon na kaming magka-live-in noon ni Chris. 5 taon nung malaman kong nagdadalang tao na ako. Excited na excited pa akong sinabi yun sa kanya dahil ang buong akala ko, Mama Mia, eto na ang magiging dahilan para mag-propose na siya sa akin ng kasal. Kahit 5 taon na ang lumipas sa relasyon naming dalawa ni Chris, ay wala pa ring proposal na nangyayari. Wala pa ring kasal na nangyayari sa aming dalawa. Ang akala ko nung una ay dahil lang nag-aantay siya na mabuntis ako. Kaya nga tinigilan ko na ang pag-inom ng contraceptive para mabuntis niya ako at para magpakasal na kaming dalawa. Pero nung binalita ako sa kanya na buntis ako, ay wala siyang reaksyon. Tumalikod lamang siya at sinabi niyang pupunta muna siya sa kanyang tindahan. Hindi siya bumalik ng gabing yon. Kinabukasan na siya bumalik at kinausap ko siya. Sabi niya, susuportahan niya raw ang bata. Ano? Anong susuportahan mo ang bata? Hindi ba tayo magpapakasal? Alam mo naman, 'di ba? Bawal sa trabaho ko yung ganito. Hindi pa ako handang magpakasal. Chris naman, ano bang hindi ka pa handang magpakasal? Ilang taon na tayong dalawa, oh. Wala sa taon yon, basta hindi pa ako handa. Nasa sayo yan. Kung bubuhayin mo ang batang yan, susuportahan kita. Pwede ka pa rin tumira dito sa apartment ko. Ano? Ano yung pinagsasabi mong pwede pa akong tumira dito sa apartment mo? Bakit? Paaalisin mo ba ako? Nasa sayo yan kung gusto mong umalis. Pwede ka namang mag-leave kung talagang gusto mong ipagpatuloy ang bata. Pwede kang tumigil sa trabaho hanggang sa makapanganak ka. Susuportahan ko yan financially. Pero wag kang umasa na mapapakasalan kita. Doon ay hindi ko na namalayan na umiiyak na ako, Mama Mia. Hindi ko akalain na ang lalaking pinili ko ay wala palang planong pakasalan ako kahit na may bunga na sa sinapupunan ko. Oh, bakit ka umiiyak dyan? Kung ayaw mo naman ng ganitong setup, pwede mo namang palaglagang bata ang yan. Doon ako mas nagulat. Ikaw pa ba si Chris? Ikaw pa ba ang best friend ko na minahal ko, ha? Labis-labis ang pag-aaway namin noon, Mama Mia. Pero ewan ko, hindi ko magawang umalis. Hindi ko magawang lumisan sa kondo niya, sa apartment niya. Hanggang sa nawalan na nga ng kaamor-amor sa akin si Chris. Para na lang kaming mag-housemate sa bahay niya. Isang araw, Mama Mia, ay nahuhuli ko siya dun mismo sa sindahan niya. May iba siyang babaeng kasama at kinakandong pa niya ito habang naglalampungan silang dalawa. Galit na galit ako at sinugod ko agad silang dalawa. Yung babae ay hinila ko agad ang buhok at kinaladkad ko papalayo kay Chris. Galit na galit naman si Chris dahil nag-iskandalo ako doon. Ano? Ako pa? Ang sinisisi mo ngayon? Ikaw nga itong may kinakalantaring iba? Bakit? Ano pa bang hindi klaro sa'yo, ha? Ano pa bang hindi klaro sa'yo, Bella? Di ba sinabi ko sa'yo, pwede kang umalis sa apartment kung gugustuhin mo? Ibig sabihin nun, wala nang tayo. Sinampal-sampal ko si Chris sa kanyang mga sinabi, Mama Mia. Walang iya ka, Chris. Nasira ang buhay ko dahil sa'yo. Alam mo bang matatanggal ako sa trabaho?
Dahil sa'yo? Dahil nalaman na ng principal namin ang tungkol sa pagbubuntis ko? Kung hindi mo ako pakakasalan, ha? Mama Mia, umiyak ako ng umiyak. Si Chris naman ay pinanindigan pa rin na na-realize daw niyang hindi kami ang nararapat para sa isa't isa. Na-realize daw niyang hindi ako ang babaeng para sa kanya. Di ba niloko mo nga ang boyfriend mo dati? Paano ako makakasiguro na kapag pinakasalan kita, hindi mo ako lolokohin? Kapag bumalik ako ng barko, dahil may plano akong bumalik ng barko, hindi mo ako iiputan sa ulo ko. Chris! Alam mong hindi ko ginawa yun dahil ganun akong uri ng babae. Ginawa ko yun dahil late ko nang na-realize na ikaw ang mahal ko at hindi si Ben. Basta. Wala akong tiwala sa'yo. At hindi na ikaw ang mahal ko, kaya pwede ba? Kung hindi mo matanggap na ganito ako, umalis ka na sa pamamahay ko. Sabi niya, Mama Mia, at pilit na akong pinaalis palayo. Bumalik ako ng apartment niya at doon ako umiiyak habang nag-e-empake. Pero habang umiiyak ako, ay namalayan ko na lamang na may mainit na likidong tumutulo sa gitna ng mga hita ko. Nung natignan ko yun ay nakita akong may dugo. Nataranta ko. Bukod sa takot talaga ako sa dugo, Mama Mia, ay hindi ko na alam kung ano noon ang nasa isip ko. Hanggang sa tuluyang nagdilim ang paningin ko. Nagising ako ay nasa loob na ako ng ospital. Andun si Chris at kausap ang doktor. Pagkatapos nung napansin niya ang gising na ako ay lumapit siya sa akin. Wala ka ng problema. Ano? Anong ibig mong sabihin? Wala ka ng problema dahil usa nang natanggal ang anak mo. Mama Mia, nagngangawa ako noon sa pag-iyak nung marinig ko yon. Ang mas masakit sa akin bukod sa pagkawala ng anak ko ay ang makita kong parang baliwala lang talaga kay Chris ang anak naming dalawa. Iyak ako ng iyak noon. Tapos pagkatapos nun, Mama Mia, ay umalis na siya at sinabi niyang pupuntahan na raw ako ng kapatid ko doon. Binayaran na raw niya lahat sa ospital at sinabi na raw niya sa mga kapatid ko at sa mga magulang ko na tapos na kaming dalawa. Hindi mo na rin ako mahahabol pa. Buntis si Paula at magpapakasal na kaming dalawa. Mas lalo akong nalugmok. Buntis pala yung babaeng kinakalantari niya dun sa tindahan niya. Kaya pala hindi niya ako mapakasalan. Dahil yung babae pala na yun ang gusto niyang pakasalan. Yung babae pala na yun ang gusto niyang makasama habang buhay na bubuo ng pamilya. Tuluyan na akong iniwanan ni Chris. Tuluyan na niya akong ipinagpalit sa iba. Galit na galit ang mga magulang ko nung nalaman nila ang nangyari sa akin. Sinugod pa nga nila ang mga magulang ni Chris, pero nagkaaway lang sila ng mga ito dahil wala naman din silang magagawa. Gusto ng mga magulang ko na sampahan ko ng kaso si Chris, pero hindi ko na kaya ang stress, Mama Mia. Hindi ko na kayang maghabol pa sa kanya. Kahit pa nga, napakasakit pa rin ang nararamdaman ko. Kaya iniwanan ko na lang siya. Pagkatapos noon ay nakipag-usap ako sa principal namin. Buti na lang at iilan lang sa mga kaibigan ko na kasamaan ko sa trabaho, pati na rin ang principal ko ang nakakaalam tungkol sa naging sitwasyon ko. Pinatawad ako ng principal ko lalo na nung nalaman niyang wala na ang baby ko sa sinapupunan ko, Mama Mia. Pinatawad niya ako at sinabi niyang wag ko na lang daw uulitin na pabuntis nang hindi pa ako nagpapakasal. Kahit na nahirapan ako ay nag-file ako ng leave to pick up myself, to pick up the pieces. Doon ko nalaman kung gaano kasakit ang ginawa ko noon kay Ben. Doon ko nalaman kung gaano kasakit pala ang maloko at iputan sa ulo. Lumipas ang 2 pang taon. Isang araw, Mama Mia, nagbabantay ako sa pwesto ng mama ko sa palengke. May paisdaan kasi kami noon. Doon nagtatrabaho noon ang mama ko nung mag-retire siya at dahil may sakit siya sa araw na yun at wala naman akong pasok, ay ako na lang ang nagbantay doon sa tindahan. Sir, bili na po kayo ng sariwang isda.
Natigilan ako sa pagsasalita ko nung mamukhaan ko ang lalaking kaharap ko na namimili ng isda. Walang iba kundi ang ex-boyfriend kong si Ben. Mabilis na dumapo ang hiya sa aking buong sistema nang magtama ang aming mga matang dalawa. Bella, usal niya ng pangalan ko. Did Chris? Oo, hiniwalayan na niya ako at sumama na siya sa ibang babae. Pagputol ko sa sana'y itatanong niya sa akin. Agad akong napakagat sa aking ibabang labi upang pigilan ang nagbabadyang luha sa mga mata ko. So, your life got miserable when he left you? Tanong niya. No, hindi. My life got miserable after I left you, Ben. Sagot ko. Binigyan lamang ako ni Ben ng mapagsimpatyang tingin. And there, tumulo na ang mga luhang pinipilit kong pigilan, Mama Mia. Ang mga luhang kanina pa nagbabadya ay tumulo na parang malakas na ulan sa aking mga mata. Pero okay lang yun, Ben. Baka ito nga siguro ang karma ko. Sabi ko sa mahinang boses na para bang halos hindi na humihinga. At dahil yun, hindi ka na kontento. Bella, dahil yun, hindi ka na kontento sa akin. Oo, siguro 10 lang na ibigay ko sa'yo at ang naibigay ni Chris sa'yo ay 100. At dahil mas malaki ang binigay niya, you appreciated and you choose him. Dahil pakiramdam mo, mas magaling siya. Pakiramdam mo, mas maayos siya. Dahil mas malaki ang naibibigay niya sa'yo kaysa sa akin. Pero hindi mo alam na yung 100 niya na yon ay barya-barya lang pala niya dahil may 10,000 pa siya sa kanyang pitaka. Samantalang ako, yung 10 ibinigay ko sa'yo, yun lang lahat-lahat na meron ako. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Malimig niya akong tinignan bago siya ulit nagsalita. Hindi pera ang tinutukoy ko, Bella. Ang tinutukoy ko ay yung efforts at genuine love na binigay ko sa'yo. Pinili mo si Chris kasi mas magaling siya sa kama at iniisip mong dahil mas mayaman siya ay mas mabibigyan kanya ng magandang buhay. Pero hindi mo alam na may kahati ka pala sa mga bagay na yon. Samantalang sa akin, kahit hindi kalakihan at hindi karangyaan ang maibibigay ko sa'yo, ay binigay ko lahat sa'yo kahit wala nang natira sa akin. Natahimik ako at naitikom ko ang aking bibig na tila ba sinampal ako ng paulit-ulit ng katotohanan. But that's okay. At least, we learned our lesson, diba? Siguro nga, lesson lang tayo sa isa't isa. Sambit niya. Napatango na lamang ako at tahimik kong dinadamdam ang sakit na nasa loob ng aking puso. By the way, bibili ako ng isda. Eto, lapo, kasi paborito to ng anak ko. Mama Mia, mas lalo pang sumakit ang dibdib ko nung marinig ko ang salitang anak. Naalala ko ang anak ko na nawala sa akin. May anak ka na? Utal-utal kong tanong. Ngumiti lamang siya ng matipid. Oo, may pamilya na ako ngayon. At kasal na rin kami ng asawa ko. Magti 3 years na kaming kasal dalawa. You know, true love never fails and lost never last. Sabi niya sa akin nang ngumiti pa rin ng matipid. Mama Mia, parang sinuntok ako noon sa dibdib sa huling sinabi niya. Sobrang durog na durog ako sa mga salita niya. Pinilit kong ngumiti sa kanya habang tahimik na umiiyak. Maybe hindi talaga ikaw ang tamang tao para sa akin. Higbi ko habang binibigay sa kanya ang isdang binibili niya. Bago pa siya napatalikod at salubungin ang mag-inang naghihintay sa kanya doon sa may hindi masyadong maputik na bahagi ng palengke, ay napatingin muli siya sa akin at tuluyan na akong napahikbi
Sa huling salitang sinabi niya, I am the right person for you, Bella. But even the right person, kahit ang tamang tao, ay napapagod din. Sabi niya, tuluyan na siyang tumalikod sa akin. Humihikbi ako noon habang nagtitinda ako ng isda. Halos hindi na nga naubos ang isdang tinitinda ko, Mama Mia, kasi wala nang lumalapit sa akin para bumili. Natatakot siguro sila kasi umiiyak ako noon. Nung makauwi na ako sa amin at makaligo, ay binuksan ko agad ang cellphone ko. Tinignan ko ang Facebook, Mama Mia, at doon ay nakita ko na ulit ang account ni Ben. Dati kasi nung magkahiwalay kami ay hindi ko makita yung account niya. Siguro nag-deactivate. Pero ngayon ay nakita ko na ulit ito at friends pa rin pala kami sa account na yon. At dun ko nakita, Mama Mia, na may anak na nga siya at buntis pa sa pangalawa nilang anak ang kanyang asawa. Nakita kong masayang masaya sila. Habang ako ay tahimik na nasasaktan. Mama Mia, ilang taon ko ring sinisi ang sarili ko. Ilang taon ko ring pinagsisihan ang mga nagawa ko kay Ben. Pero wala na eh. Tapos na at nangyari na ang mga nangyari. Pagkatapos nga noon ay hindi na ako nag-focus pa sa pagkakaroon ng boyfriend. Hanggang ngayon, matapos ang 3 taon nung muli naming pagkikita ni Ben, ay single pa rin ako, Mama Mia. Ang huling alam ko ay bumalik na sa pagsampa ng barko si Chris at nagpakasal na rin sila nung Paula. Ako naman ay naiwang single at patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Hindi ko alam kung magkakapag-asawa pa ako, Mama Mia. Sinishare ko itong kwento ng buhay ko hindi dahil i-justify ang mga nagawa ko noon. Mali ang nagawa ko kahit may pagkukulang si Ben. Mali ang manloko ng tao. Mali ang manakit dahil lang hindi niya maibigay sa'yo ang mga bagay na sa tingin mo ay deserve mo bilang karelasyon niya. Mali ang lahat ng nagawa ko kay Ben. Kaya siguro ito yung karma ko. Sa mga nakikinig ngayon, naway wag niyong tularan ang naging buhay ko. Wag niyong tularan na manloko kayo ng iba alang-alang sa inyong kaligayahan. Maiintindihan ko kung hindi kayo magiging maligaya. Pero kung hindi na kayo masaya, mas mabuting makipaghiwalay kayo ng maayos kaysa manloko kayo ng tao. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para dito sa aking sulat. Naway nakapagbigay ako ng inspirasyon at ng leksyon sa mga nakikinig sa inyo. Lubos na gumagalang, Bella. Grabe naman ang kwento ni Bella. Pero alam ko, hindi lang si Bella ang dumadaan sa ganon. Hindi lang mga lalaki ang dumadaan sa hindi masasatisfy. Pati mga babae rin tulad ni Bella, 'di ba? Pero gaya nga ng sinabi ni Bella, dapat kung hindi tayo masaya, hindi tayo kontento, sabihin natin ang totoo at makipaghiwalay tayo ng maayos. Huwag yung nanloloko tayo, 'di ba? Kasi hindi maganda talaga ang manloko eh. Lahat talaga ng ginagawa natin sa mundo, lahat 'yun may kabayaran. Kung gumawa ka ng mabuti, may mas mabuting kabayaran. Kung gumawa ka ng masama, meron ring mas masamang kabayaran. Kaya nakakatakot 'yon, 'di ba? Anyways, Bella, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Alam kong hindi madali ang ibahagi ang ganitong klaseng kwento, lalo na alam mo na makakabasa ka ng mga hindi magagandang mga, alam mo na, komento dyan sa ating comment section. Meron talagang mga tao na sasabihan ka na, ganyan, kasi ganyan ka, malandi ka, ganon. Pero naging matapang ka para i-share ang kwento mo. Kaya maraming salamat. At hangad ko na mahanap mo na ang tunay mong kaligayahan. Be it with someone, kung talagang yun ang nakatadhana sa'yo. O kung hindi naman, sana mahanap mo ang kaligayahan sa loob ng puso mo. Yun ang aming wish para sa iyo, Bella, 'di ba? At syempre sa mga nakikinig ngayon, ako naman, lalong-lalo na sa mga dumadaan sa parehong sitwasyon. 'Di ba? May mga taong ikinukumpara dun sa mga taong
karelasyon nila. 'Di ba? Kung may nanliligaw sa'yo ngayon sa trabaho, na tingin mo mas gwapo, mas magaling, mas maganda sweldo kaysa boyfriend mo, o di kaya naman ay may bago kang kasamaan sa trabaho ngayon na mas maganda, mas mahinhin, mas matipid tumawa, ako naman, mas na-excite ka, at ayan, pinapatulan mo na kahit hindi pa kayo hiwalay ng jowa mo. Nako naman, be this a lesson to you, 'di ba? At sa mga hindi na po masaya sa kanilang mga relasyon, sana maging honest na lang po kayo kaysa sa manloko ng iba na sadyang napakasakit naman talagang maloko. Sabi nga nila, wala raw gumagaling na sugat dahil sa panloloko. Habang buhay mo raw itong mararamdaman at habang buhay mo raw itong dadalhin. Kung ganun pala kasakit, kung ganun pala katindi, ay sigurado ako mas matindi ang karma sa mga gumagawa ng ganun sa kapwa nila, 'di ba? Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nagustuhan nyo ang kwentong ito. At naway, dahil nagustuhan nyo ito, ay i-share nyo ito sa inyong mga profile, share nyo sa inyong mga kaibigan, at pakilike na lang din. Kung hindi ka pa po subscriber dito sa channel natin, ay naku naman, ano pang inaantay mo dyan? Mag-subscribe ka na, click na notification bell din para lagi kang na-update sa tuwing meron tayong bagong video o kwento na ini-upload dito sa channel natin. Okay ba yun? Mag-ano ka na dyan, ha? Tapos, maraming salamat sa lahat ng bago nating subscriber, sa lahat ng may mga kwento ng sarili nilang buhay. Please do not hesitate to share that to us. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. That's mamamiacdo0317@gmail.com. Paki-like, follow, and syempre, subscribe na rin sa ating iba pang mga social media accounts. Hanapin nyo sa lahat ng platform, Mama Mia CDO. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw po. Ako po muli ang inyong one and only Mama Mia, dito lamang sa nag-inusara? Bisaya naman. Nag-iisa niyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Paalam po at magandang araw. Bye-bye!